Alright, welcome back guys to another video and andito na naman ang inyong pinaka-paboritong introvert na si Ranico. Well anyway, so ito na nga yung update sa ating Euro Motors Daan Hari 150. So yung isang 175 na pa sa kabila and considered as sold na yun. Hindi lang pinipick up pa nung kaibigan ko. So anyway, so ito nga itong motor natin to medyo problema dito sa dami ng mga minor issues. Mga minor lang naman. Although meron din mga major like itong sa shock sa harap. Actually itong T-post niya kasi hindi na siya naka-align. So ang ginawa natin is dinala sa machine shop and doon ko na pinaayos para lang ma-align itong shock natin. Kasi napansin ko na nung nauwi ko na itong motor na to, reckless din ako nung kinuha ko siya, di ko siya agad napansin, hindi ko siya tinignan ng mabuti. Ito palang alignment sa harap hindi pantay. So kung makikita dito nung una, diretso itong sa may manibela, pero pagdating doon sa may gulong sa diretso naka-slant ng ganon, na medyo naka-slant siya. So para na lang wala na ng problema yung next owner nito, ginawa natin dinala ko na lang sa machine shop at doon ko na lang pina-align and ngayon all goods na siya. Okay, so ano pa ba yung mga ginawa dito? So kadalasan dito talaga mga minor like itong mga switches niya, hindi sila nagko-contact kasi nung una ito yung problema ko since talagang saksakan to ng mga minor issues. So nung una nung kinuha ko to wala na palang susi. Ngayon, so since walang susi, kahit na nilagyan ko siya ng baterya for testing, hindi ko masisindihan dito. Ayoko naman magrekta dito sa may mga wiring. So in-order ko na muna itong susi. Nung nakadating na yung susi, doon ko nakita yung mga issues sa mga switches, sa mga ilaw, ganyan. So una ko napansin itong mga lahat, kasi mga switches, yung mga lahat ng ilaw niya hindi umaandar. Mga signal lights, ganyan, wala sila. So ang ginawa ko una is linisin mo na yung mga contacts na sa loob. Yan. And ayun, naayos na siya. Ngayon, nung napaandar ko na yung mga signal lights, yan yung headlight, problema ko naman itong mga ilaw dito sa may cluster gauge niya. So as far as I remember, 7 yung mga ilaw na nandito and ang umaandar is 3 lang. So akala ko nung una may problema parang itong dito sa mga switch niya. Yun pala, kasi bihira lang naman masira, mapundi talaga yung mga ilaw dito So ayun, napag-alaman ko na nung binuksan ko to, yun nga, kung dito pala yung mga ilaw. So pinalitan ko na lang. And para ma-access yan, kailangan lang naman siya buksan dito. Meron 2 G's na mga bolt dyan. Ayan. Tapos pag natanggal mo na to, merong 3 screws lang dito sa baba. And then madi-disassemble na itong part na to. Makikita mo na yung laman loob niya. So yun nga, naayos ko na siya. Maliban lang dito sa itong hazard niya, for some reason ayaw pa rin. So next ko na siyang gagawin yan. Ayan. Okay, so ano pa ba? Itong upuan, nung kinuha ko kasi siya, merong punit na dito. So ang ginawa ko is palitan na lang. And ito, ang pinalit natin is itong liha na type na mga seat cover. Yan na yung nilagay natin. Tapos ayun, yung mga ilaw dito sa brake light, wala rin sila.
I mean, pundido din. So, pinalitan ko na all goods naman na. Ano pa ba? Ayan, currently kasi ito yung ginagawa ko. Dahil nangyari na sa akin to before. Hindi ko alam kung ano pa status nitong starter motor niya. Pero feeling ko okay naman to. Bihira lang din naman talaga masira to. Lalo na kung medyo bago-bago yung motor. 22, as far as 2022 model to. And bihira lang makakuha ng mga sira na starter motor. So, ang problema ko naman ngayon is hindi umaandar yung starter motor niya kasi yung neutral light niya hindi nag-on. Most of the time, or base sa experience ko, ang pinakasalari dyan is itong neutral light indicator. Ayan. Ganito siya. So, nung kinalas ko to, unfortunately, hindi na kompleto yung mga laman niya dito. So, pag kasi, ayan, dito kasi siya nakalagay mga sir. Ayan. Ayan, dyan siya banda nakalagay sa side na yan. Kung nakikita nyo. Basta ito yung part na to. Ayan, dyan siya nakalagay. Ngayon, pag binuksan mo kasi ito, ayan, dalawa lang naman yung screws nito. Ayan. Pag binuksan mo kasi ito, meron yan na o-ring dito. Tapos meron siyang ganito. Yan. Ito yung magsasabi sa every time na mag-shift ka, gumagalaw din ito. Tapos may contact yan dito. Yan. Ang problema, ito hindi na to yung stock niya. Pinahiram lang sa akin to just to see kung ito nga yung kung mag-fit ito dito. Actually, mag-fit siya dito. And unfortunately, feeling ko ito yung sa mga unang modelo. Kasi meron siyang ganito ito. And wala siyang paglalagyan dito. Wala siyang butas sa gitna. Ayan. So, ang ginawa ko ngayon umorder na lang muna ako sa online ng isang set nito para na lang alam mo yung kompleto na siya, may o-ring ng kasama, tapos magiging bago na rin ito. Although working naman to, ito lang talaga yung wala niya tsaka yung o-ring. So bumili na lang ako ng set para yun na lang ilalagay ko dito. So once na salpak na lahat dito yan, most likely aandar na yung neutral niya. So pag nagkaroon na ng nag-neutral ka at nagkaroon na ng neutral light dito sa may cluster gauge niya, doon mo mapapaandar ang starter motor. Kasi pag wala yun, hindi aandar ito. So, ayun. For now, hintayin ko munang dumating yung part na yun. Once na nakuha na natin siya, ayun. Isasalpak na natin and then iti-testing. So, ano pa ba? Ayun, mostly dito sa gulong, harap tsaka sa likod, tinanggal ko sila para linisin lang yung mga preno. Kasi nga, dry din sila pag nagpe-preno ka dito sa likod. Hindi siya basta-basta bumabalik. So, ginawa ko nilinis ko yung preno sa likod. Pati yung mga lever niya. Dito sa harap naman, nakuha ko wala rin siyang brake cable. So, after ko nilinis, in-install ko na lang ng itong mga brake cable niya. And then ngayon naman lalagay ko tong kable sa speedometer. Ngayon. So, I guess yan lang muna for now yung update natin sa unit natin na to. Pag kompleto na natin, kasi most likely yung next video is pag natapos na natin to para yun, all goods na siya nun, and then pwede na siyang i-post para mabenta na natin.
And kakarga ko rin muna pala ng gasolina to kasi naubusan na siya ng gas. Pag nalagyan na ng gas, i-testing ko yung ano niya, kung maandar yung makina. At least ma-diagnose natin kung mayroong problema yung makina. So, so far, yun lang muna yung update ko sa unit natin na to. And maraming salamat sa panonood. Hopefully po mag-subscribe kayo mga guys. Support na lang po na nyo sa akin yung pagsusubscribe. And ayun, update ko na lang po kayo sa next video natin. Maraming salamat mga boss. God bless and bye-bye.